ano? Yung baho at ng mga leader ng bansang Israel, lalong-lalo na itong mga scribes, Pharisee and Sadducee. Sapagkat kung babalikan po natin yung previous na lesson po natin, sa chapter 21, tinanong ng mga Pharisee and Sadducee ang ating Panginoong Jesucristo. Nang tanong sa kanya, anong otoridad mo na gawin mo ang mga bagay na ito sapagkat pinagpapalo niya, pinaghahampas niya yung mga tao sa templo sapagkat maraming naglalako. And then the second question, marami nasa chapter 22 na tinalakay ni Brother Aris. Di ba? Pagka na-try nyo na ba na maraming nagtatanong sa inyo? Na-try nyo na ba na mayroong isang tao na paulit-ulit na nagtatanong sa inyo? At ano ang reaction nyo pagka kayo ay laging tinatanong? Samantalang alam naman nila yung sagot. O, di ba? Hindi ka lang maiinis, maaasar. Ayun. Paras lang pala yun. Maaasar ka talaga. Okay? Kaya dito, itong mga Sadducee, Scribes, and Pharisee ay nagtatanong sila sa ating Panginoon sapagkat itong mga katanungan na ito is a trap. Ito ay trap para hulihin ng ating Panginoon para meron silang maibintang sa Kanya. Bakit? Sapagkat ang ating Panginoon Kristo at this time, marami na kasi siyang followers. Okay? At ang observation ng ating Panginoon Kristo, itong mga Sadducees and Pharisees and even priests, from good become worse. Diba? Kaya ngayon, for the sake of others, ano ba itong Sadducees and Pharisees? Balikan ko lang for the sake of our visitors and scribes. Ano? Sa panahon po ng tinatawag ni Alexander the Great, sa time po ni Alexander the Great, kasi po sa panahon ng Malakay, wala po yung Sadducees at wala po yung Pharisees. Wala kang mababasang ganon. Sa relihiyon ng Judaismo, that is the first religion na nasa Biblia, Judaism, religion ng mga Hudyo, merong dalawang sekta na lumitaw. Ito po yung Sadducees at saka Pharisees. At itong dalawa na ito, naglalaban sila together. Hindi sila pare-parehas ng paniniwala. Sapagkat ang Sadducee, hindi naniniwala na may angel, hindi naniniwala na may muling pagkabuhay after death, may pagkabuhay o resurrection. Hindi rin sila naniniwala sa spirit. Ganyan. Taliwas naman sa Pharisee. Naniniwala naman sila doon sa hindi pinaniniwalaan ng Sadducee. Kaya dalawa ito lagi na naglalaban-laban. Okay? Kahit sa panahon ng ating Panginoon Kristo. Pangalawa, yung scribes. Ano ba itong scribes na ito? Itong scribes na ito, pagka ang hari nagsasalita, sinusulat nila yon. Sinusulat nila lahat ng sinasabi niya. Okay? At sa panahon na ito, mga kapatid, maraming mga scribes na sumusunod sa ating Panginoon, siguro tinatala nila kung ano yung sinasabi niya upang meron silang maiparatang na mali sa kanya at yon ang magiging cause ng kanyang kamatayan. Okay? Ayan, so tuloy natin yung ating lesson ngayon sa chapter 23 na pinamagatan po nating Expose of the King. So, basahin po natin yung verse 1 and verse 2. Sinong magbasa? Verse 1 and verse 2. Sige, Sister Grace. Next, please. Okay, salamat sa pagbasa. Kung titignan po natin, sa punto na ito, sa panahon ng ating Panginoon, yung mga priest, yung mga Sadducee and Pharisee, sila yung itinalaga na mga siwa at i-implement yung batas sa lumang tipan. Yung commandments ng lumang tipan. Pag sinabi nating set on Moses, set, sabi niya daan, sinasabi niya dyan, sila yung inappoint, itinalaga. Okay? Sa gawain na ito.
But our first major points dito po sa Bible study po natin, hypocrites, leaders. Okay? Hypocrites, leaders. So, makita po natin, bakit po kaya hypocrites? Itong mga Pharisee and Sadducee and yung mga scribes na ito. Next, please. Tignan po natin. Because they don't practice what they preach. They know the law. Inintrust sa kanila yung batas. And they need to implement the law or that law. At kinakailangan sundin din nila yung law. Ganon. Parang sa Pilipinas. May batas sa Pilipinas, di ba? At yung mga government official ang mag-i-implement ng batas, but the problem is, yung government ang sumusuway sa batas. Bakit? Kasi VIP kami. Ayan. Raid plate, ganyan. Kaya dapat ay medyo iba yung trato sa amin. So may batas na ibinigay, pero winawalang hiya nila. Ganito po natin mailalarawan ngayon itong mga scribes, Pharisees, and Sadducees. Because they don't practice what they preach. Kaya tignan natin, basahin natin yung verse 3. Next please. Basahin muna natin yung verse 3. Basahin natin. Si Sister, sige, Brother Chard, ikaw muna. Verse 3 bro. Matthew 23 verse 3. So you must obey them and do everything they tell you, but do not do what they do, for they do not practice what they preach. Ano ang sabi ng ating Panginoon Kristo sa kanyang mga disipulo? Ang sabi niya, so do and observe whatever they tell you, but not the works they do, for they preach but do not practice. Meron po akong na-remember na isang kapatiran, nung punta ako ng Pangasinan, kasi hindi na siya nagsisimba doon sa inaatinan niya. Ang sabi niyang ganon, ayaw ko nang magsimba doon. Kasi yung sinasabi nila, hindi naman nila pinapractice. Sabi niyang ganon. Kaya ginamit ko itong bersikulo na ito. Na ang sabi ng bersikulo na ito, pakinggan mo sila, sundin mo yung sinasabi nila, pero wag mong tularan yung ginagawa nila. Kaya yun ang masakit sa isang leader. Di ba? Pag ikaw ay leader, kinakailangan pinapakita mo that you are a good example to your followers. Kaya sabi niya, ayaw ko nang magsimba doon, sabi niya. But the Bible here, sabi niya sa atin, obserbahan mo, sundin mo yung sinasabi nila, pero wag mong tularan yung mga ginagawa nila. Hindi ba maraming ganyan today? Kahit sa mga magulang, maging sa mga nanay, ang sabi ng tatay, wag kang magsisigarilyo. Masama yan. Pero makita mo yung tatay nagsisigarilyo. O, di ba? Wag kang magmumura, sabi ng nanay naman. Masama yan. Pero siya rin, panay mura ang lumalabas. Panay PI lumalabas sa bibig niya. Kaya, hindi na iprapractice. Parang sabi niya, wag kang uminom ng alak. Masama yan. O, pero, pagdating sa nandiyan mga barkada niya, siya naman ang umiinom. Pero pinagsasabi niya yung anak niya. So, hindi na iprapractice yung sinasabi niya. Kaya nga, ano ba ang definition ng salitang hypocrites, mga kabsat? Nanggaling po ito sa salitang Grego, na yan po, hopokre tasi. Ayan, tasi. Hopokre tasi. Ayan. Pag pinagsama mo, hopokre tasi. Ayan, yan ang ibig sabihin niya, or hypocrites, mga kabsat.
Meaning, an actor under an assumed character. Di ba? Napakaganda sa paningin. Napakagwapo sa paningin. Pero sa loob niya, siya pala ay isang hipokrito. Okay? At ano pa ang definition ni Miriam Santiago? Ayan, dictionary. Ang sabi niya dyan, a person who pretends to have virtues, moral or religious, belief, principles, etc., that he or she does not actually possess, especially a person's or actions belief stated beliefs. So, hindi nakikita sa kanyang buhay yung sinasabi niya. Yung tinuturo niya, hindi mag-apply sa ginagawa niya. Taliwas sa ginagawa niya. Okay? Next, please. Kaya ngayon, tingnan po natin yung verse 4. Basahin natin yung verse 4. Itong mga Pharisee and Sadducee na ito na mga hypocrites. Number 1, tingnan natin. Sabi niya dyan, they tie up heavy burdens hard to bear and lay them on people's shoulders, but they themselves are not willing to move them with their fingers. Pansinin niyo po, itong mga Pharisee and Sadducee na ito, ang sabi ng ating Panginoon sa kanila, kayo naman, sabi niya kayo ay nagtatali ng mga mabibigat. Pero hindi naman ninyo binubuhat. Pansinin niyo po yung ugali nila. Di ba? Parang ito isang ilustrasyon patungkol sa isang batas na ipina-i-implement ninyo yung mga mabibigat na batas, pero sa iba ninyo pinapatupad, pero kayo mismo, hindi ninyo pina-apply sa buhay ninyo. Ganon po mga kapatid. Yan ang gawain ng mga Pharisee and Sadducee. Hindi makita sa buhay nila yung application noong sinasabi nila at yung itinuturo nila. Okay. Next please. Tignan pa natin. Basahin natin yung verse 5. Verse 5. Si Sister Valerie. Mm-hmm. Everything they do is done for men to see. They make their phylacteries white and the tassels on their garments brown. Oh, ano ba yung tinatawag natin na phylacteries? Okay? Itong phylacteries na ito yung nasa taas nila. Kasi po, ang mga Hudyo po kasi, lalong-lalo na yung mga Pharisee and Sadducee, meron silang nilalagay dito. Mga maliliit yun na mga batas na sinusulat, tinatatuan nila yung katawan nila. Ito naman, isang maliit na lalagyan, nandyan yung mga batas na nakaukit na maliliit. Nilalagay nila sa noo. At meron itong nakatali, ayan o, pag binuklat nila yung scripture. Kasi nga, nung scripture scroll. Hindi ganyan, yung gamit natin today. Kaya, nakikita iyan ng mga Hudyo sa kanila, di ba? Pagka nakita nila yan, wow, grabe naman itong tao na to. Very, holy, ganyan. Napakabanal ng tao na ito. Parang, sabi niya, pinalaki na ninyo, sabi niya. Gustong-gusto ninyong tignan kayo ng mga tao na ganito ang ginagawa ninyo. But, sabi ulit, hindi naman ini-apply sa buhay nila yung kanilang itinuturo. Okay? So, phylacteries, yan po. Next, please. Basahin natin yung verse 6 and verse 7. And they loved the place of honor at feasts, and the beasts set in the synagogues, and greetings in the marketplace, and being called rabbi by others. Pansinin niyo po yung attitude ng mga Pharisee and Sadducee and scribes. Pagdating sa handaan, pagdating sa birthday, sila yung
number 1. Pagdating sa pilahan, sila yung numero 1. Sila yung nauuna lagi. Pagdating sa isang upuan, nandun sila sa upuan ng mga ninong. Ayan. Pag sa kasalan, nandun sila. Sila yung nangunguna. At ano pa? Gustong-gusto silang tawaging rabay. Gustong-gusto nilang tawaging silang rabay. So ano ba ibig sabihin nito, mga kapatid? Next please. Tignan natin. Yung salitang rabay ay nanggaling sa salitang rab. Rabay and rabunay. So magkaiba yan. Okay? Pag sinabi nating rab, master, rabay, my master, rabunay is my Lord. So itong mga leaders na ito, itong mga Pharisee and Sadducee na ito, gustong-gusto nila na tawagin silang may teacher. Di ba? Pagka tinawag kang preacher o teacher, di ba, ay iba yung pakiramdam. Ganyan. Ganyan yung mga leader. Di ba ganyan? Kahit hindi siya pastor, tatawagin siya, pastor. Ay, sige, pastor. Pastora. Oh, sige, pastora. Pastora po ako. Ganyan. Di ba? Kinukuha ng tao yung isang bagay na hindi naman kanya. O, di ba? Ganyan po yung ugali ng mga Pharisee and scribes na ito. Pagdating sa palengke, kasi nag-iikot-ikot ang mga yan, talagang makikita mo, wow, napaka-banal nila, di ba? Napaka-holy nila, and then gustong-gusto silang tinatawag na rabbi, and gustong-gusto silang purihin ng tao. O, hindi ba ganon? Meron po akong narinig before na isang, pag hindi siya pinupuri, hindi na siya magsisimba. Pagka hindi siya pinupuri, hindi na siya magsisimba. Ayoko na magsimba dyan. Hindi naman ako, pinupuri. Gusto niya yung, galing mo bro. Hindi pwedeng ganon, mga kapatid. Yan ay para sa Diyos lamang. Kaya, itong mga Pharisee and Sadducee na ito yung mga bagay na ginagawa nila. At ang ating Panginoon Kristo ay galit na galit. And even in our time today, ganun pa rin ang nangyayari. Di ba? Tinatawag nilang sarili nilang pastor. Di ba? Kahit hindi naman sila pastor. Tinatawag ng pastora yung kanilang sarili. Next please. Kaya Matthew 23 verse 11. Anong sabi ng ating Panginoon? The greatest among you will be your servant, for those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. If we want to become a greatest in the kingdom of God, yun kasi ang tingin ng mga Pharisee. Napakataas. Di ba? Kami yung inilagay sa gawain na ito, so dapat ganito ang pagtrato ninyo sa amin. Pero sa puso at kaisipan ng ating Panginoon, baliktad. If we want to become a greatest in the kingdom of God, ang sabi niya po dito, we need to be a servant of the Lord. Maglingkod ka. Hindi ikaw yung pinaglilingkuran. Ito yung gawain ng mga Pharisee. Sila yung pinaglilingkuran. Instead, na sila yung maglingkod, sila yung pinaglilingkuran, at sila yung pinupuri. No. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, kaya nga, disciples, learner. Tinuturuan niya yung mga disipulo niya dito na huwag tularan itong mga Pharisee, scribes na ito sapagkat kung titignan natin ito, 8 woes ito. Or 7 woes ito. Woe to you, woe to you. Makikita nyo mamaya nandyan. Marami yan na woe. Sinasabi niya sa kanyang mga disipulo, huwag nyong tularan itong mga Pharisee na ito. If you want to become a greatest in the kingdom of God, kinakailangan mag-serve ka. Sapagkat tinalakay ni Brother Aris, yung request ng mother ni James.
and John na dapat, Panginoon, itong mga anak ko, ilagay mo sa left and right. Tapos sabi ng Panginoon, hindi ako pwedeng magdesisyon yan, ang ama ko lang. Kasi ang gusto nila, pag ikaw ay naglingkod sa Panginoon, dapat mataas yung reward mo. Di ba? Kumbaga nagtrabaho ka sa isang kumpanya, expect mo, maging manager ka, ganon. Hindi ganon eh. When it comes to our reward, pare-pares tayo ng reward. Either you are evangelist, either you are minister, we are the same reward. Walang hierarchy dito. Kahit daan ka na o matagal ka na sa iglesia or either bago ka pa lang, it is the same reward na ibibigay sa atin ng Panginoon. Kaya sabi niya dyan, huwag niyong tularan ng mga ito. You need to be humble yourselves. In application sa buhay natin, ganun dapat tayo. Mapagpakumbaba tayo. Sapagkat ang Panginoon, siya yung nag-set ng example. Kaya ano ba sabi sa James 4 verse 10? Humble yourself in the sight of the Lord, and He will lift you up. Itataas ka niya. Pero itong mga Pharisee, nakataas sila, ayaw nilang bumaba. At dahil nasa taas sila yung nag-i-implement ng batas, pero hindi pa rin nila ini-apply sa buhay nila. Kaya, tingnan niyo po yung attitude ng isang hypocrite. Next, please. Tingnan natin. The attitude of hypocrites. The attitude of hypocrites leaders, number 1. Tignan niyo po. Attitude of no action. Attitude of no action. You know why? Sapagkat sa verse 3 pa lang, anong nakita natin doon? Sabi niya kayo naman, nagtatali kayo ng mga mabibigat, pero kayo hindi nyo man lamang maigalaw yung mga kamay nyo. Ang kikinis ng mga kuko nyo. Di ba? Hindi nyo man lamang maigalaw. Kaya sabi nila, paano mo daw malalaman ang masipag? Patulad ko, puro dumi ang kamay. Ha? Puro dumi ang kamay? Tamad lang magugas. Sabi daw nila, pag may kalyo ang kamay. Yun naman yung batayan, hindi totoo yun, mga kapsat. May mga makikinis na masisipag. O, di ba? Kaya, sabi niya dyan, the attitude of hypocrites leaders, attitude of no action. Walang ginagawa. Di ba? Pangalawa, kung nakikita natin doon sa verse 4, kanina verse 3 yun eh. Verse 4, attitude of no awan-awa na. Nakita na nga, narigligatan na dyan, kabsat na nga. Bahala ka na. Kayang dahil ta. Sorry. Bagimon. O, di ba? Attitude of leaders, hypocrite leaders, attitude of no mercy. Wala siyang awa, wala siyang abag. Nakikita niya na nahihirapan yung kapatid niya, pero ano yung ginagawa niya? Hindi man lamang niya kayang tulungan. O, di ba? Sa application sa buhay natin, di ba dapat ganon? When it comes to our brethren, na nahihirapan sa buhay, ano ba sabi ng Panginoon? Galatians 6:2, carry each other's burden. Encourage one another and building him up. Sabi doon sa 1 Thessalonians 5:11. Kaya, inaasahan ng Panginoon na bawat isa sa atin, lalong-lalo na if you are a leader. Kaya napakahirap maging leader. Akala nyo ba madali maging leader? Sapagkat kung ikaw ay leader, maraming mga mata nakakita sa iyo. Maraming nakamasid sa iyo. Sa kilos mo. Di ba? Yan si brother pag maglakad, parang kalabaw eh. Di ba? Pag maglakad, marami kang maririnig. And you cannot please anyone, mga kapsat. Lahat, hindi mo mapiplease. Iba-iba talaga sasabihin sa'yo. Pero, papaano mo paninindigan? Kasi inappoint ka ng Diyos eh. Sa gawain na ito eh. So, we need to be humble, mga kapsat. And we need to have a mercy on others. Sapagkat inaasahan ng Panginoon, as a leader, mga kapsat, punong-puno tayo ng awa at kahabagan, katulad ng ating Panginoon.
Kaya nga, siya yung set of example natin. Okay? Pangalawa, or pangatlo, the attitude of hypocrite leaders. Pangatlo, attitude of hypocrisy. Bakit? Kasi kung titignan natin, doon sa verse 6, and they love the place of honor and feast. Di ba? Gustong-gusto nila doon sa mga kainan. At sila pa yung number 1. Kaya nga, sabi nila, pagdating sa kainan, doon mo makikilala yung isang Christian. Bakit? Pagdating sa kainan, imbis na mauna yung iba, siya yung number 1. Siya yung first, sabi. Kaya sinasabi sa atin dito, hindi dapat ganon, mga kapatid. Pang-apat, attitude of being special. Di ba? Gusto nila maging special. Sila lagi yung pinaglilingkuran. Ano pa? Attitude of being honorable. Galang-galang. Nirerespeto sila. Tuwang-tuwa naman sila. Pero, ang problema, mga kapsat, hindi naman nila ini-apply sa buhay nila yung ginagawa nila. At panglima, o pang-anim, attitude of pleasing themselves rather than God. O, di ba? Ganyan. Kinukuha nila yung doksa ng Panginoon, mga kapatid. At yan ang ugali ng mga hypocrite na leaders. And remember, lahat tayo leader. Di ba? Every one of us become a leader. Ang NLEX, wala pang elder. Tandaan nyo yan. Ang meron, evangelist and minister. Wala ring pulpit minister. Minister natin si Brother Aris. Kaya napakahirap, mga kapatid. Kaya nga, pinagpipray natin na magkaroon tayo ng elders. Sila yung mga ngasiwa. At kami naman yung inuutusan nila. Sila yung nagkikare ng flock. Pero dito, mga kapatid, sa lesson na ito, sa una natin, hypocrite leaders. Itong mga Pharisee and Sadducee na ito. At maraming ganyan today. And spiritual, mga kabsat, sa kingdom ng ating Panginoon. A physical kingdom and spiritual kingdom. A physical kingdom, ito yung mga leaders. Pero mga pasaway. Pero in the spiritual kingdom, tayo yun, mga kapatid, na inilagay ng Panginoon at kinakailangan gawin natin at tumdin natin yung ipinapagawa sa atin. Practice what they preach. Next, please. Pangalawa, leader, mga kabsat. Kanina, hypocrites, leaders. Ito naman yung pangalawa. Destructive leaders. Bakit destructive leaders ito, mga kapatid? Basahin natin yung verse 13 hanggang verse 15. Kung titignan niyo yung mga Biblia ninyo, wala kayong mababasang verse 14. Tama? O, sino ang mayroong verse 14? May verse 14? O, sige. 13 muna. Sige, sinong magbasa? Brother Rex. Oo. Sa Tagalog sabi dito, nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo. Kayong mga mapagkunwari. Hinahadlangan ninyo ang mga tao na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Kaya kayo mismo ay ayaw mapabilang at pinipigilan pa ninyo ang mga gustong mapabilang. Sige pa, verse 15. Next please, bro. Verse 15. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo. Kayong mga mapagkunwari. Nilalakbay ninyo ang dagat at lupa. Mahikayat lang ang isang tao sa isang pananampalataya. At kapag may nahikayat na kayo, ginagawa ninyo siyang mas masahol pa sa inyo at sa mas karapat-dapat pang parusahan sa impyerno. May kulang. Wala kang verse 14. Tignan mo sa footnote mo, bro, kapatid. Sa baba. Meron? Meron. Basahin nga natin. Sa version of verse 14. Basahin mo yung verse 14. Wala, ano? Oh. Sige, nasa footnote. Oh, basa. Striking yung 14 eh. Okay, basa.
Balo yan, Mother, hindi baho. Balo. Oo. Oo. Ayun. Di ba? Pansinin niyo po, destructive leaders. Bakit destructive leaders? Kasi unang-una, imbes na makahikayat sila, anong ginagawa nila? Sila pa yung naghihinder upang wag makapasok sa kaharian ng Diyos yung mga tao. Tandaan niyo po, ganito po yan. Sinasabi kasi ng marami na ang pinili lang ng Diyos ang bansang Israel, tama? Totoo naman yun eh. Pero inaasahan din ng Diyos na ang bansang Israel ang magtuturo sana sa mga hintil para maging proselyte. Pero ang nangyayari, balikan natin yung Roma. Let's go to Roma. Romans chapter 2, verse 24. O pabasa natin kay Brother Fred. Romans chapter 2, verse 24. Sabi dito, as it is written, God's name is blasphemed among the Gentiles because of you. Yes. Ano sabi niya? Kayo ng mga Hudyo, sabi niya, kayo ng mga nagtuturo ng batas, imbis, sabi niya dyan, imbis na itong mga hintil na ito ay ma-encourage sila at mayaya sila sa kaharian ng Diyos, anong nangyayari? Kayo yung naghihinder sa kanila. Sapagkat hindi ninyo ini-apply ang ginagawa ninyo. Kaya tignan nyo pa po mga kapatid, itong ginagawa ng mga Pharisee and Sadducee na ito. They travel land. Diba, pumupunta pa sila sa mga malalayo to win one proselyte. Pag sinabi nating proselyte, isang hintil na adapt niya ang kultura ng isang Hudyo. Yung pananampalataya ng isang Hudyo, na-adapt niya. Ganun po yung proselyte. Ginagawa nila yon. Kaya nga, sino ba yung mga proselyte? Na mga preacher. Sa panahon ni Apostle Paul, sila Titus, na proselyte ang mga yun eh. Diba? Yung mga iba pa. Marami pong mga na-proselyte, mga kapatid. Kaya, next list, tingnan po natin. Shutting down the kingdom. Devour widows. Ito yung masakit dito eh. Sapagkat sa kaharian ng Diyos, merong, di ba sa storehouse, merong inilalaan doon sa mga widows, sa mga balo. Tinutulungan sila. Hindi ba nasa James 1:27? The pure and undefiled religion is this, sabi niya. Tinutulungan yung mga balo at saka pinapakain yung mga mahihirap na mga tao, yung mga bata. Pero dito, ang ginagawa ng mga Pharisee and Sadducee na ito, kinakawawa yung mga widows. Imbis na tulungan nila, hinuhututan pa nila. Kinukutungan pa nila. Di ba? At ano pa, mga kapatid, kapag nananalangin itong mga Pharisee and Sadducee na ito, napakahaba. O, nandiyan, napakahaba, sinabi. Di ba, nasa verse 14? Tignan nyo yun, nasa verse 14. Nananalangin sila sa maraming mga tao. Ipinaparinig yung mga tao. Para lang makita na napakagaling naman itong manalangin. Kaya nga, nung nasa Z-Radio kami, di ba, bakit kayo? Sabi nilang ganon. Hindi kayo nananalangin pagka mag-umpisa ang programa ninyo. We are not hypocrites, mga kabsat. And meron namang isang preacher pumunta doon. Manalangin tayo. Nung wala kami, nanalangin talaga. Nagalit si Brother Ed. Hindi naman ang programa natin, manalangin eh. Di ba? Ang tanging gawain natin ay para ipabatid sa mga tao na hindi tayo hipokrito when it comes to our prayers. Kaya nga, pansinin nyo, sa TV, ipatong nyo lamang yung mga kamay sa TV.
At sabayan nyo ako sa panalangin na ito. Kung may mga karamdaman kayo, si Uto-Uto naman, ipinatok ang kamay sa TV. Di ba? Sinabayan ang panalangin ng isang pastor. Sabay iyak pa. Hypocrite yun eh. Ang sabi ng Biblia sa Matthew chapter 6, saan ka ba pupunta pag manalangin ka? Matthew 6. Punta ka sa kwarto mo. Doon ka manalangin, sabi ng Panginoon. There is a right prayer. Kaya mag-ingat din tayo sa prayer natin. Hindi yung kailangan mo pang iparinig sa mga tao na nananalangin ka. You and your God alone. When you pray. Hindi yung ipaparinig mo pa sa tao. Kaya tuloy yung mga tao, sabi niya, pag gumaling siya, daytoy ti prayer warrior tayon. Isunti ag kararagta, nalaing nga ag pray. Every one of us account to pray. And when we pray, mga kapatid, mag-ingat din tayo kasi pag nananalangin yung iba laging Lord. At yung iba naman, Ama. Sabi nga ni Uncle John, merong 2 taong nakikinig. Ay merong 2 klaseng amang nakikinig. Ama na nasa langit at Ama ng sanlibutan na ito. Na walang iba kundi si Taning Tingting. Si Satanas. Nakikinig din siya. Di ba kaya sabi niya, sambahin mo lang ako, ibibigay ko lahat sa'yo. Kaya pag mali yung prayer natin, sa akin ni Adrian, tuwag-tuwag si Satanas sa prayer natin. Di ba? At ibibigay din niya yun. Tapos ngayon sasabi mo, purihin mo niya, thank you Lord, pinagpala ako at binless ako ni Lord. Paano mo malamang galing yung kay Lord? Malay mong galing yung kay Satanas. Sapagkat mali yung panalangin mo. Tignan niyo po yung mga Pharisee. Hindi ba ganun ang gawain nila? Nananalangin sila. At yung mga widows, widows, di ba, hinukututan nila, imbis na tunungan nila, mas worse pa yung kalagayan ng isang Hudyo. At ito pa, destroying proselyte. Hindi ba? Imbis na itong mga Pharisee and Sadducee na ito, imbis na yung mga tao na ito mayaya sa kaharian ng Diyos, it's because of their action. It's because of their attitude. Mga kapsat, sila yung naghihinder, sila yung nagbablock sa mga tao para makapasok sa kaharian ng Diyos. And application in this, I tell you right now, brothers, if there is a physical kingdom, it regards to this topic, mga kabsat. And we are now in the spiritual kingdom of God. And that is the church of Christ or the church of God. The church of the living God. Hindi ba minsan, the leader, sila minsan yung naghihinder, not only for the leader, but also for the members. They are the one to destroy. They are the one not to be a good examples to others. So ayaw kung pupunta diyan. Kaya nga masakit sa isang kawan ng Panginoon na yung 2 leader nag-away. Anong nangyari doon sa kawan ng Diyos? Nagkukumaw kung saan sila kukuha ng mga ngasiwa sa kanila. Hindi ko na po sasabihin yung lugar na yon. 2 preacher nag-away. Diba? You are a leader in the church and you need to be a good example for them. Pero ikaw mismo, preacher ka, 2 kayo, mag-away kayo. Sa harap pa mismo ng mga membro, ano yan? Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Even us, kahit matagal na tayo sa iglesia, we need to be a good example to others in our thoughts, sa pananalita, sa mga gawa natin. Bakit? Sapagkat papaano natin mayayaya yung iba that this church is the church of Jesus Christ. But the words of this church, hindi nakikita yung gawain ni Kristo. And remember Corinth? Remember Galatia? They are the true church of Jesus, but they are not good examples to others. Ganun dapat tayo mga kapatid, ganun dapat. Dapat tayo mga kapatid, in the kingdom, in the church of Jesus, be a good examples.
And we need to practice what we preach. God hates hypocrites. Amen. Hypocrites leaders. Hypocrites Christians. Galit ang Diyos dyan, mga kapatid. Kaya dito, galit na galit siya sa mga Pharisee and Sadducee. Okay? Destructive leader. Next. Pangatlo. Ay, meron pa. Kaya, when we are the one to stumble others, ano po sabi sa Matthew 18 verse 6? Mabuti pang lagyan ka ng gilingan, sabi niya. Tapos itapon ka sa Sampabian. Doon sa dagat ng Sampabian o San Fernando. Yun po yung sabi niya. Mas mainam pa na lagyan ka ng gilingan sa iyong leeg at itapon ka sa dagat. Kainin ka ng mga pating, makinabang pa yung mga pating. Or, if your hand causes to sin, sabi niya, putulin mo, sabi niya. Mas mainam pang makapunta ka sa langit na putol ang kamay. Ang gawin natin, putulin natin nga ron. Brother Dimbar. Di ba? Makasalanan itong kamay ko na ito. Ganyan. Puputulin ko na. Kasalanan tong paa ko na ito, puputulin ko na. Tapos ngayon, pagka naputol na, magsisisi ka ngayon. Ano? Lord, bakit putol ang kamay ko? Ang sabi ng Panginoon dyan, we need to stop. Diba? Kung nagkakasala tayo, we need to stop. Sapagkat ayaw ng Diyos that we are the one to hinder those people to enter the kingdom of God. But we are a good example for them. Okay? Next, please. Pangatlo. Kanina, hypocrite leaders, destructive leaders, and the third is blind leaders. Sipin mo, bulag. Oh. Na-try nyo na po bang naglakad ng nakapikit? Gusto ba natin na ang maglilid sa atin ay isang bulag? Maliban yung mga bulag ngayon kasi expert sila eh. Ganun. Si Brother Manuel, hindi mo maninin lang yun. Kahit pera, alam nila eh. Pero high-tech na kasi ngayon eh. Pero sa panahon ng ating Panginoon, sinasabi niya yung blind. Itong tinutukoy niya, itong mga Pharisees, scribes na ito, that they are a blind leaders. Bakit blind leaders? Next please, tignan natin. Isa-isahin natin ito kasi marami ito eh. Mahaba din itong chapter 23. Ang sabi niya, and anyone who swears by the temple, swear it by it, and by the one who dwells in it. Una dito, that they are blind leaders sapagkat hindi sila tumutupad sa kanilang mga pangako. Maraming pangako, napapako. Kaya, itong idea na ito, balikan natin, verse 21, basahin muna natin yung verse 21. Tapos, ikukunik natin sa ibang versikulo yung tinutukoy ni Kristo. Sabi sa verse 21, na nandyan, and whoever swears by the temple swears by it, and by him who dwells in it. Itong idea na ito, balikan natin yung Matthew chapter 5. Next, please. Ito po yun. Sa batas, sa lumang tipan, bawal ang mangako. Hindi naman sa bawal, pero kung mangako ka, dapat mong tuparin. Tignan nyo po. Anong nakalagay sa Matthew chapter 5? Above all, my beloved, do not swear, either by heavens, by earth, or by many other oaths, but let your yes be yes, and let your no be no. James 5 verse 12. Ano ba ang gawain ng Pharisee and Sadducee? Meron din silang mga priest. Marami din silang promises sa Diyos. Kaya lang, ang problema, hindi nila ginagawa. Tignan natin yung mga priest. Ano ba gawain ng priest? Pangasiwaan ng templo ng Diyos.
Pero anong ginawa ng mga pari na ito? Inalaw nila yung mga naglalako. Next please, tignan nyo po. O di ba? Inalaw nila yung mga naglalako doon. E di ba oath nila? Nangako sila, aalagaan, iingatan, proproteksyonan ng templo, pero sila mismo nakinabang sa templo. Asan na ngayon ang pangako? Hindi ba ganun din ang tao? Maraming pangako. Isa takbo pa lang ng mayor. Di ba? O, liban kay Duterte. Tinupad niya yung pangako niya. Kaya lang, maraming namamatay. At yun ang masakit. Di ba? Pero at pananagutan niya yung sa Diyos. O, di ba? Ganyan din po. Meron pangako sila. Naalagaan, iingatan ng templo, pero sila mismo ang nakikinabang sa templo. You know why? Kasi may porsyento sa templo. Ang spiritual application nito, magtayo ka ng iglesia mo, yayaman ka sa iglesia mo. Kaya lahat ng mga leaders, denomination, most of them, napakayaman po nila. Malalaki ang mansion, malalaki ang mga bahay, pero yung mga membro nila, naghihikahos. Nauubos ang kanilang pera. Kaya we need to be careful, brothers and sisters. Next, please. Tignan nyo pa po yung gawain nila. Di ba? They swear to care the temple, but they are the one to destroy their oaths. Next, please. Kaya sabi po Matthew 15 verse 14, leave them alone. They are blind leaders. When one blind person leads another, both will fall into the same pit. Parehas silang mahuhulog. Kaya ito yung masakit ngayon. Papaano kung ang leader ng isang inaatinan ng mga tao is a blind leader? Ano kaya ang kasiguraduhan mo? When you face Christ. Di ba? Sasabihin ng mga tao na ito, di ba? Matthew 7 verse 21, nagpagaling kami, nagpalayas kami ng mga demonyo, nangaral kami, pero ang sabi ng Panginoon, I don't know you. Sino kaya ituturo natin at the end of the day? Yung pastor namin, Lord. Siya kasi nagturo sa amin eh. Pagdating sa judgment day, mga kapatid, hindi na tayo pwedeng magtuturo. Bakit? Brother Peter, kasi isa-isa tayong haharap sa hukuman ni Kristo. Kaya nandyan ang Biblia natin, mga kapatid. Diyan natin makikita yung mga tamang katuruan ng ating Panginoon upang yung mga magtuturo sa atin ay hindi tayo mailigaw nila. 1 John chapter 4 verse 1, sabi doon, test every spirit. And the word of God is our tester. Mga kapatid, ito yung magtitest. But if we are not totally equipped by the words of God, papaano natin ngayon ititest itong mga katuruan na ito? Kaya nga, nagulantang ako kagabi dahil sabi ng pamangkin ko na second year high school, why, Papa, a lot of religion? Why, Papa, ilan ba talaga ang Diyos? Ang nasa isip ko, incorporated eh. Kasi dami niyang tanong about doon, baka tinuturuan siya. So isipin niyo po mga kapatid, it's because of yung tao na rin ang may kagagawan. It's because of their gain. Okay? Next, please. Next. Kaya ito pa yung worst. Sabi niya dyan, woe to you teachers, the law and Pharisees, you hypocrites, you gain a tenth of your spices meant, dill and cumin, but you have neglected the more important matters of the law, justice. Ano pa? Mercy and faithfulness. You should have practiced the latter without neglecting the former. You blind guides, you strain out a gnat, but swallow a camel. Itong versikulo na ito ay controversy. It's because in the Church of Jesus Christ,
lagi nating sinasabi, in the New Testament, hindi tinuturo yung mag-tithing. This is the only one account na mababasa natin at ginagamit din ito ng maraming mga pastor. Di ba? Kaya pagdating sa isang sambahan, lahat sasabihin ng pastor, magbigay kayo ng mga 10% ninyo. Di ba? Nakalista pa, may sobre. Kung ilan yung sweldo mo. Kung ang sweldo mo, Brother Dimber, dahil isa kang seaman. Di ba? Kwenta lahat yun. Brother Solomon nga, kwinenta Oo, kaya nga pag uwi, sinisingil siya Brother, yung utang mo, 5 buwan na. Di ba? Kung ang sweldo mo, 100,000. Ibigay mo yung 10,000. Sa ayaw mo sa gusto, ibigay mo yung 10,000. Sapag kung hindi yan, ika-curse kita. And ninatakawan mo ang Diyos. You know? Kaya ito yung ginagamit din nila in the New Testament. No. This is not for us. Ang tinutukoy niya dito, it's all about the Pharisee and Sadducee. That they need to give a 10%. It is true because that is the law. Command in the Old Testament. But tithing was not a command in the New Testament. Kaya sabi niya, ito, ini-implement ninyo ito, pero nakakalimutan nyo yun. Yung mas mahalaga pa, ano yun? 3 na binigay dyan. Ano yung una? Justice, mercy, and faithfulness. Hindi ba sa denomination ganyan ngayon? More on tithing. But they forgot the other law of Jesus Christ. Nakasentro, it's all about money. But I tell you right now, the principles of tithing, yun ang tignan nyo doon. Tithing was not implemented in the New Testament. But the principles is there. Yun ang tignan po ninyo doon. When we give bountifully, you will also reap bountifully. That is the essence of tithing, mga kapatid. But we are not recommend to you that you give tithing. Because in the New Testament, hindi yun yung batas. Kaya nga, hindi tayo nag-implement ng ganun. Kung mag-tithing tayo dito, di-solve na tayo lahat. Bakit? Hindi tayo magdinipesan. Tignan yung pera natin, 130 pesos lang yung remaining. O, di ba? Mag-tithing tayo. O, sabihin natin kay Brother Ed. Samantala lang. Pagbalik niya, balik to normal. Baka palayasin kami ni Aris. At si Brother Ed, ang Panginoon. That is our accountability. No. It comes from our hearts when we give. Kaya itong mga Pharisee na ito, di ba, in a spiritual life, sa panahon natin, di ba ganyan ang mga pastor? Ini-implement nila yung tithing sa kanilang mga membro. Sa ayaw mo sa gusto. At hindi lamang yun. May seed pa, di ba? Mayroon pang offering. Ang daming bigay. Kaya pag uwi ng mga membro, naglalakad, wala ng pera. Ubos yung pera nila. Wala na silang pamasahe, kakaasin naman. Kamantalang yung pastor, naka-SUV. Nakasakay, ng gandang gara-gara. Di ba? I remember noon, naalala ko ulit, for the sake of others. Sabi nung isang bata, Daddy, bakit ang yaman-yaman na ni pastor? Samantalang mas mayaman naman tayo nung una, sabi ng bata. Hindi niya alam na yung pera nila napunta kay pastor. Di ba? Kaya sabi niya dyan, you blind guides, you strain out nuts. Yung nut po na ito po yung mga insekto na maliliit na napaka-common sa Jerusalem. Na kapag dumapo sa inumin nila, nililinis nila yon. Parang kumbaga sa Bisaya pa, kanang, walang Bisaya dito Si Brother Arnold na marunong Bisaya. Kung sa tuba, sa tuba, ang tawag namin. Yung sa nyog, may mga dumadapo doon ng mga honey, mga honeybee. Tapos nililinis namin yon, tapos iniinom namin, napakatamis. Sa kanila, ginagamit itong illustration na nililinis din yung mga insekto na iyan. Pero kumakain naman kayo lumulunok naman kayo ng camel. Grabe, Paano mo lunukin yung camel? If you literal that. Baka lungukin ka pa ng camel. Yung illustration na ito, di ba?
Parang napakalinis ninyo. Parang ganyan. Kaya lang, hindi naman mag-apply sa buhay ninyo. Kaya bumabalik din sa inyo yung sinasabi ninyo. Yun yun. Yung sinasabi ninyo, bumabalandra din sa iyo. Next, please. Yan, wala na tayong oras. Ano pa? 25 to 28. Ang sabi niya dyan sa kanila, di ba? Yung mga plato, mga pinggan, sabi niya, ang linis-linis sa labas. Pero punong-puno ng mga mumo sa loob, sabi niya. Kasi hindi nyo man lamang mahugasan. Di ba? Para kayong pansyon, sabi niya. Di ba? Sa pansyon, pintura, pagka November 1, kintab-kintab, ganda-ganda. Yung iba pa nga, nilalagyan ng yung ganyan, tiles, tina-tiles. Pero sabi niya, bulok naman sa loob. O, di ba? Ganyan kayo, sabi niya. Napaka-holy nyo sa harapan ng mga tao. Nire-respeto kayo ng maraming mga tao. Pero sa loob pala ng pagkatao ninyo, bulok. And you are not a good leader. Next, please. Dahil wala na tayong oras. Kaya, sabi pa niya dyan, basahin natin yung verse 27 and verse 28. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! You are like tombs, which outwardly appear beautiful, but within are full of dead people's bones and all uncleanness. So you also outwardly appear righteous to others, but within you are full hypocrisy and lawlessness. Woe to you, scribes and Pharisees! For you build the tombs of prophets and decorate the monuments of the righteous, saying, if we have lived in the days of our fathers, we would not have taken part with them in shedding the blood of the prophets. That you witness against yourself that you are sons of those who murdered the prophets. Fill up then the measure of your father. You serpents, tinawag serpents, you brood of vipers, how are you to escape being sentenced to hell? Doon sa Old Testament, bata pa yung, di ba, ahas? Dito, viper. Satanas. Pagdating sa Revelation, matandang ahas na. Tumanda na yung ahas doon sa Revelation eh. Di ba, ganun nilarawan ng ating Panginoon. Katulad nitong si Zachariah, the son of Barakeia. Ito po, si Zachariah, hindi po yan yung tatay ni John the Baptist, ha? Okay? Ito po ay tumutukoy sa 2 Chronicles 24 verse 20. Na anong ginawa nila? Pinatay nila itong si Zachariah. Kaya maraming mga prophets ng Diyos in the Old Testament na pinagpapapatay. And the last prophets na pinatay nila ay walang iba kundi si Christ. Kaya, next please. Tignan po natin. Balikan natin ang kingdom in the Old Testament. The kingdom, divided kingdom. Okay? Sa lumang tipan sa Biblia, for the sake of others, nahati yung dalawang kaharian. One kingdom become two kingdom. The northern kingdom and the southern kingdom. Tingnan niyo po yung northern kingdom. Si Jeroboam, anak yan ni Solomon. Si Rehoboam, anak din yan ni Solomon. Kaya lang ibang babae ito, si Jeroboam. Siya yung namatay na natali yung kanyang leg sa oak tree. Okay? Isipin niyo po, sa Northern Kingdom, lahat ng leader dyan, wala ni isang mabuti. They are all bad leaders. Tingnan nyo in the Northern Kingdom, they are all bad leaders. But when it comes to the Southern Kingdom part, ilan lang yung, ilan lang yung good na leaders in the Southern Kingdom. Tumutukoy ito sa Judah.
Judah and Benjamin tribes. Itong si Jehoshaphat, si Hezekiah, kaya lang itong si Hezekiah, yun yung lesson ni Brother Aris. Na humirit pa siya ng another 15 years. Dahil sabi niya, Panginoon, mamatay na ako, dagdagan mo pa yung buhay ko ng another 15 years. Noong dinagdagan, na extension yung kanyang buhay, doon naman siya napariwara. At ang pangatlo na good leader, si Josiah Aquino. Yan po, mga kapatid. Si Josiah, son of Ammon. Alam ko tatlo lang yung good leader in the southern kingdom. Okay, next please. Tignan po natin ito. In the Old Testament, Joseph is a good leader. Tama? Joseph is a good leader. Joshua is a good leader. Nehemiah is a good leader. Meron pa bang higit sa kanila? Si Josiah? Meron pa bang hihigit sa kanila? If Joseph is a good leader, Joshua is a good leader, Nehemiah is a good leader, meron pa bang higit sa kanila? Next, please. But remember, Jesus Christ is a better leader. Joseph, Joshua, and Nehemiah, it's only good. But Christ is a better leader. That's why in us, mga kabsat, in kawustay ni Kristo, we are also bitter. Bitter tuloy. Better. Mapait naman yung sinasabi ko. We are also better. Because Christ is a better leader. That's why, lesson po ito, mga kapatid, na iiwan ko po sa inyo. Next, please. Ito po yung lesson dito. Dapat sana better ilalagay ko dyan eh. A better leader should be obedient to his master. In our time today, mga kabsa, tayo po ay leader. Dito po sa NLEX. A leader should be obedient to his master. A good leader should be trustworthy, should be humble, should be patient, should be prepared always, and should be a teacher of others, and take good care to flock of God. Iniingatan niya yung kawan ng Panginoon. Kaya tatlo yung ating napag-aralan ngayon dahil sumobra na po ako sa oras. Ano yung una? Hypocrite leaders, destructive leaders, and blind leaders. Apat sana ito. Yung pangatlo sana, opportunist leaders. Opportunist leaders. Pero tinanggal ko na yon. Okay? Kaya tatlo yon, mga kapatid. Kaya ito po yung iiwan ko po na tanong sa inyo. And I appeal to you, mga kapatid. Next, please. What kind of leader or leaders are we? Tanungin natin, sarili natin. Kasi lahat tayo, someday magiging leader tayo. Magiging elder. Mayroong elder dito sa NLEX. Anong klaseng leader tayo? Ito ba yung leader na gusto natin? A prophet leader, puppet leader? No? Tayo ba yung leader na walang goal? Walang direction kung anong pupuntahan niya, lalo na itong NLEX? O ikaw yung leader na binubuhat ka lang? Ayun. Or ikaw yung leader na iniiwan mo yung mga kasama mo? Or ikaw yung leader na nagmamando ka lang? Nagmamando, kuman ka lang ng kuman. Sige, gawin niya. Wala kang ginagawa. Diktador. Or tayo yung leader na nagli-lead and give us a set of examples to our brethren. So that is the three. And my question again, what kind of leaders are we? Magandang umaga po sa atin lahat. Or my question po. May tanong po? Wala po. Happy Thursday po.